Lagi ko pong isa-shoutout po, no, ang ating mga silent viewers dyan at saka mga silent followers na sumusubaybay po sa ating mga video pero hindi po nagko-comment at saka hindi po nagla-like po. Alam ko po, no, alam ko po na patuloy niyo po subaybayan yung ating mga video. So nagpapasalamat po ako sa inyo. Sana po may nai-share po ako sa inyo na maganda po, na nagkakaroon po tayo ng mga lessons po, no, sa buhay na pwede po natin siyang baguhin, no, para po sa kapakanan ng ating sarili at para na rin po sa kapakanan ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. Alam naman natin lahat na naniniwala po na may Diyos, na ito pong ginagawa po natin sa mundo isa po itong paraan na, no, ng pagsiservisyo natin, no, sa ating pong may kapal. So hindi po tayo nilalang ng Diyos dito sa mundo para lang po magsaya, no, para lang po lustayin yung mga yaman na ibinibigay po ng Diyos sa atin, no, kundi para po tayo servisyo po sa Kanya, no? Kumbaga, servant po tayo ng Panginoon, alipin po tayo ng Panginoon, no? So, yun po yung gawin natin, na lahat po ng act of random kindness na ginagawa natin sa ating kapwa is maging isa po yung treasures, no? Na pwede natin pong may pundar dun sa heaven or sa life hereafter, no? So, sabi nga nila, how do you deposit treasures in heaven? So yun na po yung act of worship natin everyday, no, yung sinusubukan natin at kumbaga pinagsisikapan po natin na makapag-silbi po sa ating pong may kapal, no. So kasama po dun sa pagsisilbi natin sa pong may kapal yung pong maging mabait po tayo sa ating kapwa, no. So pag naging mayaman po tayo, lagi po natin iisipin, no, na we are just being made custodians of a wealth, no, para maitulong po natin sa ating kapwa. Kaya kung may napapansin po kayo ng mga mayayaman din po ng mga tao na philanthropist, is bakit po sila tumutulong po sa kanilang kapwa? Dahil para sa kanila po kasi yung iniisip nila, they're just only a custodian of a wealth, no, to help the marginalized people, no. Kaya may mga philanthropist po tayong mga tao, yung nagpapaaral ng mga estudyante, yung nagbibigay ng livelihood program sa mga mahihirap. So meron po tayong mga taong kilalang ganun po, no. So kung ganun lang po talaga tayo mag-iisip, para sabihin ko sa inyo guys, hindi po malayo na pagkatiwalaan po tayo ng Diyos ng yaman na para po sa ating mga kapwa na nangangailangan po ng tulong, no. So yun po yung naisip ko ngayon guys, na kasama po sa pagsisilbi ko sa Diyos, dahil wala naman po akong yaman na pwede pong itawag sa kapwa. When in fact, sa katayuan ko ngayon, ako po yung nangangailangan ng financial na assistance, no. So yung ginagawa ko na lang po ngayon para kahit papaano po makatulong po ako sa aking kapwa is magbigay po ng aral, kumbaga maging self-testimony po ako dun sa mga taong nakakalimot na po sa Diyos, yung mga taong nakakalimot na po sa pag-aalaga sa sarili, at dun na lang po siya naging focus sa rat race, no, yung pakikipaghabulan, no. And one thing na alala ko nga pala, nakakapag-asa, may mga kaibigan kasi tayo, no, na nakakausap, na naririnig natin na may mga katulad daw po tayong may mga nanonood daw po sa video natin na sa halip na ma-inspire is nadidepress pa, kasi yun ang akala kasi nila, bakit mabilis yung nagiging progress ng
survival ko o yung paggaling ng paa at kamay ko, no? Yung iba ang akala is mabilis lang akong nakalakad, no? So isa naman po na hindi tayo ma-inspire at lalo tayong nalulugmok. Huwag naman po sana ganun, no? Huwag po tayong sumuko, guys, kasi yung galing po ng isang stroke survivor po is hindi naman po rat race yan, o kumbaga hindi naman po yan na kumbaga unahan, no, or kompetisyon. Iba-iba po kasi yung mga cases natin, guys, no? So depende po yan sa aksidenteng nangyari sa utak natin, no? Mayroon kasing kumbaga tinatawag na ischemic stroke lang, no? Yung sa case ko, multiple ischemic stroke, kumbaga maraming ugat, artery sa utak ko na bumara, no? Meron ding hemorrhagic, no? So yung mga hemorrhagic, guys, yun na po yung kinakailangan talagang operahan kasi may pumutok na talaga sa kanilang mga artery sa utak, no? At pag humalat po yung dugo, mapupoison po yung tao. So delikado po yung buhay niya, kaya kailangan pong operahan, no? So may mga severity naman po, level of severity ng nangyayari sa ating utak, no? Dahil sa pagkakastroke natin. So iba-iba po yung stages po, iba-iba din po yung progress ng paggaling natin. So hindi po yan na competition, guys, na bakit siya gumaling kaagad, bakit ako hindi, no? So iba-iba po yan. So importante lang po talaga yan dyan, para gumaling kaagad tayo, kailangan ng ating sarili, yung tulong natin mismo, no? So doon na pumapasok yung gaano ba kalaki ang level ng determinasyon mo para gumaling ka agad, no? So lagi nating tatandaan, guys, na the more na depressed tayo at saka nalulugmok tayo, kumbaga nawawalan na tayo ng pag-asa, is bumababa naman yung natural healing power ng katawan natin, no? So hindi na siya nagre-respond, kaya ang nangyayari, kung ano yung iniisip natin, yun na talaga yung mangyayari sa katawan natin. Pero kapag mataas naman yung level ng determinasyon natin sa sarili natin na gumaling tayo, mas napapabilis din yung paggaling natin. Kasi ganun lang yun, di ba? May natural healing power yung katawan natin. May health booster po tayo, no? So may mga cells po tayo sa katawan natin na siya po nagiging responsible para mabilis ang paggaling natin. Ngayon, pag mahina po yung ating self-esteem, mababa po ang level ng ating determinasyon, at saka nalulugmok po tayo, nawawalan po tayo ng pag-asa, parang sumusuko na po tayo sa buhay, at lalo po tayong nadidepress. So dahil masama nga sa katawan yung depression, so lalo po magtatagal po yung paggaling natin. Kaya huwag po tayong malulungkot, mga kapag-asa. Sa halip po, gawin nating aral yung nangyari sa atin, at katulad ko po, nagsishare po ako para makapagbigay din po tayo ng aral sa ibang tao, at tuloy na rin sana is ma-inspire natin sila, no? So hindi lang yung mga may stroke, no, pati yung may mga malalalang karamdaman na dinadala sa buhay is ma-inspire natin. So lagi nating tatandaan, guys, no, sa Old Testament sa Bible, na si Job po, no, si Job, kung sa English po yan, sa ating tinatawag natin siyang si Job, no? Natatandaan nyo, napakayaman na tao, pero sinubukan din siya ng Diyos, no? Kung hanggang saan yung kanyang pananampalataya sa Diyos, no? So nawala yung yaman niya, nawala yung mga asawa niya, pati yung mga anak niya, no? So hindi niya i-give up, hindi po siya sumuko, guys. Mas lalo pong lumakas yung pananampalataya niya sa ating Diyos. Kaya yun po, gumaling po siya, at naibalik po lahat sa kanya yung kanyang nawalang ari-arian at nawalang pamilya po, no? So gawin po nating aral yun, guys, no, na huwag po tayong sumuko. Sa halip po, mas lalo po nating patatagin ang ating pananampalataya sa ating Panginoon, at malalo po nating palakasin yung pagtitiwala natin sa Kanya, no? So, huwag po malulungkot, no? Habang may buhay po, may pag-asa.